Karabon, classified. So, ito po ay doon sa dalawang balagta. No? Mukhang magkakaroon na naman ng makakasuhan at this now, sa ngayon, no? Ang magkakaso naman ay mukhang si Edu, si Kalingap Edu. At siya ay sinamahan ni Kuya Bal. Dito sa latest content ni Kuya Bal na kung saan nandun nga sila sa cybercrime. At sino naman kaya, no, yung kinasuhan na yun. So yan po yung bibigyan natin ng konting opinion, no, base sa mga pangyayari dito sa Kalingap community. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So ito nga, no, nakita naman natin dito sa latest content ni Kuya Bal na kung saan sinamahan niya si Kalingap Edu. Okay, take note ha, sinamahan niya po si Kalingap Edu na magsampa, no, sa cybercrime ng cyber libel. And ang tanong dito, sino? Pero kasi may binanggit din si Kuya Bal, no? So kung ano po yun, allow me to play, no, yung portion ng video ni Kuya Bal na kung saan may na-mention siya, no? May na-mention siya. Okay? Ito po yung part na yan. Ayan. So, gagawin niya sa papaido. No? At another file po ng complaint sa mga balahura po na napupuntin sa Kalingap, sa mga Kalingap vlogger. Okay, so alam naman natin, no, na inumpisahan na ni Kuya Bal yung pagkakaso. And yun nga, ang kinasuhan niya ngayon at talaga may kaso na ay itong si Kapeso. No, but we also heard from Kuya Bal na meron pa siyang isusunod. Actually, sabi niya nung nakaraan, isang tao, 4 na kaso. So, most likely, yung sa kanya na yun ay si Kapeso. Yun yung iniisip ng karamihan. Ano? And ngayon naman, ang nagkakaso naman ngayon ay si Kalingap Edu. No? At alaman naman natin na pwedeng maging isa, no, sa pwedeng kasuhan, okay, ni Kalingap Edu ay si Beyonce. Dahil nga sa pagtawag sa kanyang manyak, which is may foolproof pa ba? Di ba? But dito sa sinasabi ni Kuya Bal, mukhang hindi. No, kasi nang babalahura. And we all know, Beyonce, no, hindi naman ng balahura. At wala na siyang sinabi against kay Edu maliban doon sa anong sumama yung loob niya kay Kuya Bal at natawag niya na manyak si Edu. Diba? Pero on that aspect, no, kay Beyonce, para sa akin, malabong si Beyonce, yung isa sa ireklamo, no, ni Kalingap Edu. But, no, if ever gagawin ni Kalingap Edu yun, malaki ang chance talaga na mabigyan niya ng kaso. No? Dahil nga doon sa video na yun, na alam natin, halos lahat ng Kalingap may kopya na ngayon nun. No? Pero dito sa sinasabi ni Kuya Bal, it seems different person yung pwedeng kasuhan, no, ni Kalingap Edu. Inuulit ko po, si Kalingap Edu po yung nagfa-file ng case sa cyber libel na sinamahan lang ni Kuya Bal. According din kay Kuya Bal yan, no, dito sa video na to. So, tuloy natin. Mga pakundangan po paninira po sa atin. Hindi po din gano'n. Nagawin po namin, mga kaibigan, pasunod po namin sila sa cyber. Pero po, classified. So, ito po ay doon sa dalawang balahura. Okay. So, ito ay doon sa dalawang balahura. Remember, we're talking about Kalingap Edu filing a case.
No, hindi naman siya pwede mag-file ng case para kay Kuya Bal. Diba? Siya yung mismo mag-file. And sino kaya? No? Ito po ay hindi ako sigurado. No? But one of those, no, na sa tingin ko may possibility na pwedeng makasuhan, ito po yung opinion ko lamang, hindi ko po sinasabing ito po ay totoo, ay maaaring si Red Saint. Dahil siya po yung nagbulgar nung sa liblib na lugar. At meron pong content niyan si Bopil, na kung saan ilang ulit plinay ni Bopil yung portion na kung saan sinabi ni Red Saint na dinala niya sa liblib na lugar daw si Beyonce. At hindi lang daw isang beses, 2 beses. No? Kung babalikan niyo po yung isa sa mga content ni Bopil, nanduron po yung part na yon na kung saan si Red Saint ang nagbulgar. Okay? So, sino pa yung isa? Yung isa, hindi ako sigurado kung pati si Dr. Lab. Because I haven't heard anything, no, na pwedeng maging dahilan para isampahan din ng kaso si Dr. Lab. Dahil, oo, may mga nasasabi si Dr. Lab, but hindi pa siya parang incriminating para sa akin, no, na masabi na pwede siyang kasama. Okay, kung nasasabi man ni Dr. Lab yung sa liblib na lugar, but ang first hand na nagsabi niyan ay si Red Saint. Okay? Pero probably pwede rin si Dr. Lab, no? Kasi sila yung talagang nagtatapik niyan before. Diba? Si Kapeso ba? May nabanggit ba about dyan? So, I'm not too sure about on that matter. So, please help me by commenting it on our comment section if ito bang si Kapeso din ay isa sa mga masasabi natin ng balahura kay Kalinga Pedro. No, pero one thing for sure, para sa akin, ito po yung opinion ko, based nga po doon sa sinabing sa isa sa mga live ni Bopil or content ni Bopil na kung saan pinarinig niya po doon yung pagsasabi ni Red Saint, no? Kahit na sabihin natin walang direct link mentioning the name, but the scenario and the situation he is mentioning is related doon po sa nangyari kay Beyonce, no? So, kumbaga, it can be, no, a probable cause na pwede siyang kasuhan. So, hindi po ako abogado. I'm just trying to analyze the situation, no? Kasi sino ba yung automatic na dalawang iisipin natin nung time, no, na si Beyonce ay umalis sa Kalingap, di ba? Sino yung nakasuportang dalawa sa kanya? Doon po ako nakabase. Pero hindi po ibig sabihin nun si Red Saint talaga. Ako lang po ay bumase doon sa mga narinig ko, no, na pwedeng maging cause. Pero hindi po ako nagsasabing sila po. No, kasi kahit si Kuya Bal nga hindi nagsasabi, di ba? Pero kung babasihan nyo po kasi yon, yung isa sa mga video na yon, no, mapapanood nyo kay Bopil, doon po, no, yun po yung pwedeng maging dahilan para po masabing pwedeng madamay. Pwede, ha, hindi ko po sinabing sila. Okay? Kasi nga po, sa sitwasyon na to, nakikita natin yung senaryo nung nagsimula ang hindi magandang pagkakaunawaan ni Beyonce at ng Kalingap community. Diba? Silang dalawa yung sumalo, si Dr. Lab at saka si Red Saint. Pero si Red Saint yung talagang nagsalita and telling that aliblib na lugar. No? I haven't heard anything from Dr. Lab. So, if Dr. Lab also mention it, no, pertaining to baby boy, yun yung sabi nila, diba? Pwede pong maging probable yun. No? So, tingnan natin kung saan itong istoryang ito, ng bagong kaso, no, na ilalabas para doon sa mga nambabalahura, no,
sa Kalingap community. Okay, yan po yung mensa na dapat nating pakakatandaan at pakakaisipin. Na huwag po tayong basta-basta magbigdaw ng salita kung hindi rin naman tayo sigurado. Pwede po tayo magbigay ng opinion. Opinion po yun, hindi po yun pagpapatunay na sila po talaga ay may involvement. No? Tayo po ay bumabase lamang sa kung ano yung ipinapakita ng istorya na naririnig natin sa mga involved na mga individual sa kwentong ito ng pagkakaso, no, ni Kalingap Edu. Okay, so for me, they might be, no, the persons preparing by Kuya Bal, no, dalawang vlogger. Okay, so ang alam ko kasi noon, si Kapeso, ang portinteriya niya, diba? Si Hari at si Prinsipe. Yun yung focus niya, yung pinakapuno. So, hindi ko siya pwedeng masabi na isa siya sa kakasuhan ni Kalingap Edu. Diba? Since, diba? May ano naman, logically speaking, diba? So, sino pa yung pwede? Okay? And, hindi rin pwede si Beyonce. Dahil si Beyonce ay hindi naman ng babalahura. Okay? Oo, nasabi niya na manyak si Edu. Diba? Pero hindi niya siya ng babalahura na katulad ng nagagawa niya. Pero para sa akin, hindi ko iniisip nakakasuhan din ni Edu, no, si Beyonce. No? Yun yung feeling ko, no? Kasi kung gustong kasuhan ni Edu si Beyonce, dapat noon pa. Noon pa. Now, bakit niya kinakasuhan ngayon itong dalawa? Well, maybe napuno na siya. Or maybe talagang hinihikayat ni Kuya Bal. I'm not too sure. Diba? Kasi sinimula ni Kuya Bal. So, pwedeng ma-impluwensyahan ni Kuya Bal yung iba or makapag-isip-isip din, ang katulad ni Edu, para magsampa rin ng kaso. Okay, so ito po ay aking opinion lamang at wala po akong pinapanigan. Ulit ko po lamang, ako po ay nagbibigay lamang ng reaction ko base sa mga pangyayari, naririnig at ating napapanood. Okay, kung kayo man po ay salungat sa aking mga ipinaliwanag, pwede po kayong mag-iwan ng inyong comment sa ating comment section and I'll try to answer whatever query or question you have to the best of my ability. Okay? So, yun lang po at maraming salamat.